Hi pretties! Na-try nyo na ba magluto ng cheesy beef caldereta? Marami nga palagi ang nagre-request nito sa akin. Kaya tara, ituturo ko sa inyo ang aking recipe. Una palang ginagawa ko ay nagpapalambot ako sa pressure cooker ng beef saka yung taba niya. In a separate pan, naglalagay ako ng mantika para iprito itong mga patatas. Medyo iba-brown ko nga lang yung mga patatas kasi para sa akin ay mas masarap siya kapag ganito. Next, ilalagay ko naman tong bell pepper pero sandaling-sandali lang ito at hahanguin ko na agad. After that, igigisa ko naman itong mga bawang hanggang mag-brown sila at ilalagay ko na rin itong sibuyas. Kapag okay na nga, ilalagay ko na rin itong mga beef. Lalagyan ko na rin ng patis para pampalasa at isasabay ko na rin itong black pepper powder. Haluin lang at make sure na nagisa na yung beef. After that, ilalagay ko na itong 1 pack ng tomato sauce. Lalagyan ko na rin ng tomato paste para mas malasa at rich yung kulay niya. Naglalagay din ako ng Kikkoman teriyaki sauce para mas masarap siya. Kung wala naman kayong Kikkoman ay pwede kahit yung ordinaryo na toyo lang. Tatakpan ko nga lang ito para manuot sa beef lahat ng mga ingredients na nilagay natin. After nga nyan ay maglalagay ako ng 1 cup ng beef stock. Ito palang beef stock ay galing lang doon sa pinagpakuluan ng beef. At syempre, hindi pwedeng mawawala ang star of the show, char. Maglalagay tayo dito ng maraming cheese. Ito ang cheesy ang palagi kong nilalagay o kaya yung quick melt. Minsan naman ay cheese whiz ang nilalagay ko. Depende sa mood ko, char. Haluin lang para mas mabilis mag-melt yung cheese. After that, maglalagay na ako ng coconut cream. Hindi nga ako palaging nakakapunta sa palengke kaya ang ini-stock ko sa bahay ay itong Coco Mama. Tatakpan ko nga muna ulit at let it simmer for 5 minutes para matunaw mabuti ang mga cheese. Nag-add din pala ako dito ng 1 tablespoon of sugar. Pwede na nga din natin isama yung mga patatas at bell pepper para mas malambot siya mamaya. Ang gusto kasi namin sa mga patatas ay sobrang lambot. Takpan muna for another 5 minutes and after that, magiging ganito katik ang sauce niya. Maganda nga din dito kung gagamit ka ng non-stick pan para dumudulas lang yung sauce at hindi nasusunog. Sobrang ganda nga nitong pan na nabili ko kaya isi-share ko sa inyo yung link. For the final touch, maglalagay naman ako dito ng butter. Hindi nga din pwede mawala itong butter kasi isa ito sa nagpapasarap ng ating cheesy beef caldereta. At kitang-kita naman na sauce pa lang ay ulam na. Ready na nga ang ating cheesy beef caldereta. Unahin natin yung taba ng beef. Sobrang lambot na nga nito dahil 45 minutes ko siya pinressure cooker. Bali, ang ginamit ko dito ay 1 kilo na laman ng beef at half kilo ng taba ng beef. Talagang melts in your mouth na yung texture niya. Next naman, itong laman ng beef. Hindi mo na nga ito kailangan nguyain at tulunukin mo na lang. Char! Sa sobrang lambot nga ay kusa na siya nahahati kapag nahulog siya. Natakam na rin ba kayo mga pretties? Tara, kain na tayo. Pero syempre, pa-taste test muna natin kay mommy. Ay, sobrang lambot naman. Nadurog na. O, diba? Ayun lang muna, pretties. Bye!